Salamat na marami. We appreciate po ang panahon na ibinibigay po sa ating programa ni Attorney Reginald Tonggol, ang spokesperson po ng Impeachment Court. Maganda umaga po, Attorney. Magandang umaga ulit sa inyong lahat at sa inyong mga tagapakinig. Opo, ito po si Chacha sa unang katanungan. Yes po, Attorney. Salamat po ulit sa pagpayag sa panayam. Attorney, next week nga po inaasahang haharap si OVP Chief of Staff Attorney Zulika Lopez na iserve na po yung subpoena na ibinigay nga po ng Senado. Ano pa po ang ibang aasahan ng publiko sa mangyayaring trial next week bukod po sa pagharap niya? Ang expect natin next week yung pagharap ni NBI Regional Director Lotoc sa Lunes, pagkatapos din yung pagharap ni Belinda Bello, yung isa pang witness ng prosecution. At ina-expect din natin sa Lunes matatanggap natin yung memorandum na hinihingi ng korte dun sa both parties, sa prosecution at sa depensa, para ukol naman doon sa mga subpoenang i-issue ng impeachment court regarding doon sa subpoena doon sa STECOM sa BIR, tsaka subpoena doon sa STECOM doon sa mga bank accounts ni VP Duterte at saka nung asawa niya at saka nung 21 na mga businesses daw na connected sa kanya. At pagkatapos din noon, DJ Chacha, doon sa Wednesday naman, in-expect natin yung oral arguments ukol doon sa memorandum na sinubmit at saka doon sa mga subpoena doon sa STECOM na yun, na doon mangyayari yung oral arguments at pagtatanong siguro ng mga senator judges tungkol sa mga legal positions ng parehong party sa Wednesday. Okay, dalawang bagay po. Kasi yung subpoena ad testificandum, tama po ba yun, ay para kay Zulika and other witnesses. Yung pong isang binabanggit nyo is for the bank records. So, Tama ka. are we assuming na sa susunod na linggo matatakil na po yung tungkol sa bank records ng mag-asawang Duterte? Tama ka, no? Yung kung maalala natin nung Lunes, matagal na kasing nirequesto ng prosecution, DJ Chacha at Ted. Nirequesto nung mga pre-trial pa, isinama nila yun doon sa pre-trial brief nila. Ngunit yung korte nung Lunes, balak na sanang mag-issue ng subpoena para sa BIR at saka doon sa mga bank accounts na yon. Ngunit ipinahayag nga ni House Prosecutor Chel Jokno na nagpasa sila nung umaga nung Wednesday ng amendment na request nila for subpoena do sa STECOM with more particularity yung mga bank accounts na yon, may mga pangalan na rin, pati bank account numbers. So dahil dun sa amendment na yon, naudlot yung pag-issue ng mga bank records na yon, subpoena doon sa STECOM sa mga bank records at sa BIR. And at the same time, pumayag si Chel Jokno noon na bigyan yung other party ng kopya at saka bigyan din na makasagot yung other party na para mag-oral arguments. Kaya yun yung naging desisyon ng korte nung Lunes. Yung pag-i-issue ngayon nung subpoena na yon, dahil nga naudlot yon at magkakaroon ng mga oral arguments at pag-submit ng memorandum, kaya medyo natagalan ng konti. Pero hindi yun sa parte ng korte dahil yun sa parte ng prosecution na pumayag sila bigyan ng panahon yung kabila na makapagsalita. Dahil ito, alam mo to, DJ Chacha, ito yung medyo contentious na mga issues kasi doon yung bank secrecy law daw, kasama ba daw yung impeachment proceedings sa to, sa exception sa bank secrecy law, may right to privacy daw yung depensa, si VP Sara at saka yung asawa niya at yung mga businesses daw na yon, na hindi pwedeng isiwalat sa publiko ng basta-basta. Ito din yung pag-uusapan, kung maaalala ninyo, na pumayag yung depensa, buksan yung box naman doon sa BIR, pero ngayon, diretso ng pinapasabina yung BIR Commissioner para i-produce yung mga same income tax returns na yon. Pero ang sabi kasi ng depensa, wag isiwalat yung mga yon in open court, dapat sa executive session. So yun yung mga makikitang mga puntos na pagdidiskusyonan at siguro pagde-decidean din ng impeachment court sa kung susunod na paano linggo gagawin yun sa susunod na linggo. Ang sabi niyo po, ang request ng prosecutors ay yun nga po, maipasabina yung bank records ni VP Sara, numerous bank records, as you've said, madami po ito. Yung kay Zulika na ihain na,
Yun po bang sabina na ito granted na at kailan ihahain yung sa bank records? Yung sa bank records po pagkatapos po ng oral arguments yon. So baka Wednesday rin po doon magdedesisyon yung korte kung i-issue o hindi yung doon sa bank records. Pero kung mababasa ninyo naman ng rules of court natin, medyo ex parte naman ang pag-i-issue dapat ng subpoena at kaya nga yung punto ng korte last week, sana i-issue niya na yung subpoena na yon dahil non-litigious naman dapat ang pag-issue ng subpoena. Pero dahil nga dun sa kasunduan nung parehong panig na magkaroon muna ng oral arguments, pumayag na muna yung korte sa ganun. Okay, sige. So, klaruhin natin to, Chacha. Sabi nga ni attorney kanina, contentious. Ito po ang malamang matindi po ang balitaktakan at debate next week. Yung pong pagpayag na ipasubpina ang bank records at BIR records nitong si VP Sara. Sir, yung chair po dito, magsasarili ba muna ng kanyang ruling after hearing the sides ng mga nag-argumento? And then, kapag ba nag-rule ang chair, kung sakasakali lang po, pwede pong kumontra ang mga miyembro ng court at mauwi ito sa botohan? Tama ka dyan, Ted, no? Parang nagbasa ka ng rules. Yun talaga yung nakalagay sa rules, no? The chair can either rule already on his own or he can throw the issue doon sa plenaryo at magkakaroon sila ng botohan. So, dalawang option yon. At kung mag-rule kung ang kuhaning option ay yung unang option na ang presiding officer ang mag-rule, pwede itong i-apela o questionin ng any member ng Senate impeachment court, yung mga senator judges, at they can put forth into a vote yung appeal na yon. Kapag manalo yung mayorya doon sa pagboto na yon, pag-overturn, then i-overturn yung resolution ng presiding officer. Kung matalo yung nagpapa-change ng resolution na yon, then kung ano yung resolution ng presiding officer ang mananaig. So, pagbobotohan po ito ng members present, no? Sa plenaryo po nitong impeachment court. Sir, yung pong bilang ng majority dito, paano po? Ito ho ba ay pure and simple majority? Paano po? Tama ka diyan, Ted, no? Para sa mga ordinary na mga ganyang mga desisyon, ito lamang ay simple majority. At base lamang ito sa quorum nung nandoon sa proceedings ng impeachment. Hindi kinakailangan yung buong full court. So kunwari, 20 lang ang umattend nung mga panahon na yon, ang majority lamang ay 11. Hindi po yung 13 na sinasabi nating majority. Okay, kapag ba ganyan na meron na pong ruling, halimbawa lang po, kasi baka mangyari ito, so nag-rule yung chair, may kumontra dito, sinabihan na pagbotohan natin to at manalo po yung majority. Alright, regardless po kung anong desisyon, yung pong kagaya na nangyayari sa regular po na mga sesyon na may mga appeal-appeal pa ang mga miyembro. Meron pa hubang ganun pang debate o final na po iyon? Final na po yon kasi ang pinaka-appeal na po ng impeachment court is already the contrary opinion of the plenary. Kunwari po mag-rule si presiding officer na i-grant po yon, tapos may tatayo doon na i-a-appeal niya yung granting na yon, sasabihin niya wag i-grant. So magpagbobotohan po yung motion na yon na wag i-grant. At kung manalo yung motion na yon, then ma-overturn po, mababaligtad yung presiding officer sa resolution niya. So ganun po yun. Opo. So ito rin po, para klaro ha, kasi po kapag nanonood tayo, minsan naguguluhan tayo kung tama ba yung sinasabi ng isa o tama ba yung ruling ng chair dito. Kapag ba ganyan, bago magbotohan, meron na po magsasabi na I will have to explain my vote bago tayo magbotohan para makumbinsi ko yung mga kapwa ko dito, senador, doon sa boto ko. O ito ba simple lang na ayes and nays o ang explanation of vote after the votation? Nagbasa ka talaga ng rules mo ha, Sir Ted. Simple yes and nays lang dapat, no? Pero of course depende yan doon sa presiding officer.
sometimes, and actually most of the time, the presiding officer will let a little debate happen. Yung katulad nung nangyari last week, no, papakinggan naman as a matter of courtesy sa senator judge kasi syempre meron silang mga gustong sabihin at ipunto na i-argumento doon. Kaya pinapayagan naman yan as a matter of courtesy, but if you apply the strict rule of the Senate impeachment rules, it is just a matter of yes and nays. Pag tayo doon, sabihin niya, appeal ko to, dapat hindi i-grant. Hindi niya na kailangan ng mahaba-habang mga explanation. So it can already be put into a vote, and then by yes and nays already, yun na yun. Kung palakasan yun, ibig sabihin ng sigaw ng yes o nays. Okay. Hindi na yung nominal voting na isa-isa. Opo. Sige, so kasi nga po baka mangyari ito. Ngayon sir, may sinasabi kayo na mga nakalatag na ng mga testigo ng prosekusyon. Yun ho bang pinag-uusapan nyo dyan sa pre-trial na iyan at mga konferensya na bawat testigo na ihaharap ng magkabilang panig, yung purpose niya kinaklaro na po ba? Bakit ba ho siya testigo at siya po ay magsasalita tungkol sa anong subject matter? Tama ka po dyan. Doon sa pre-trial brief ay ilalagay na rin po yung purpose at saka kung saang artikulo sila magte-testify on. Para yun sa discovery rin ng kabilang panig ng opposing naman. So nakalahad na po lahat yun doon. Opo, obligado ho ba ang magkabilang panig, without too much fanfare na kapag po iniharap namin halimbawa si Zarina Balba Guevara sa court, sabihin ko, Your Honors, eto ngayon ang aming testigo, si Zarina Balba Guevara, siya ay magsasalita tungkol sa bagay na ito, 1, 2, 3, 4, 5. Ikaklaro ho muna po talaga ang purpose ng kanyang testimonya para mailatag din natin na outside of that, wala na po, out of order na po yun o hindi na po dapat pag-usapan. Tama ka po. Yung unang paglilista po ng purpose bago pag pinatawag na po yung testigo, bago magtanong yung presenting na party po ng kanyang mga tanong, sasabihin niya yung purpose po nun. At yung purpose po nun ay dun po yung oras na mag-o-object din yung kabilang panig tungkol sa purpose. Kunwari, sasabihin niya po na hindi yan parte ng purpose na inilagay sa pre-trial brief o hindi niya pwedeng sabihin niya ng purpose niya kasi wala naman siyang personal knowledge niyan. Yun yung makikita niyo pong medyo konting may balitaktakan at argumento sa umpisa po bago po umupo yung testigo. Opo, ito ho naman ay nangyari na po and moving forward, meron lang po mga nakapansin last po na hearing na yung si Kalilong, ang purpose ho ba niya is to authenticate the video of the Vice President? Yun lang ho ba ang kanyang purpose doon? Meron pa ho bang sinabi po ang PROSEC na iba pang purpose? Kung mababasa niyo po yung transcript yung nung proceedings natin, isa po sa purpose din po nun is hindi lamang po to authenticate the video but also to authenticate yung mga affidavit at minutes po nung ginawang investigasyon ng NBI ukol po doon sa mga nasabi na yon ng respondent na si VP Duterte. So parang ang nangyari po kasi, hindi lang basta-basta pinanood yung video. Isa lang pong punto yun nung testimonya ni NBI Agent Kalilong, pero kailangan niya rin patunayan na along the watching of the video ay ginampanan ng NBI yung kanyang duty na iimbestigahan yon. Kaya doon po nila itinuturo na meron talagang threat kasi nga nag-imbestiga po sila dahil sineryoso nila yung threat na sinabi doon sa video na yon. So yun po yung purpose ng kanyang pagkakaupo doon according po doon sa listahan ng mga purpose na sinabi ng prosecution. Opo, pero yung control po doon sa takbo na ng proceedings o pagtatanong ng magkabilang panig, nasa chairman na po iyon, nasa presiding officer na. Tama ka po. Okay. So kapag po ba ano lang po ito academic, kapag ho ba lumalagpas na sa kung saan ano-anong mga bagay na mga pinag-uusapan, lagpas doon sa competence o purpose po ng testigo, dapat doon pumapasok na po yung presiding officer para sabihin na where are you leading to? Saan ka ba papunta? Para na sa ganon, hindi masyado magsayang po din ng oras.
Mhm. Tama po 'yun, pero siyempre, as much as possible po ang mga korte po, yung mga hukom po natin, hindi po sila gaano nakikialam kasi po 'pag na medyo tinulungan nila ng konti ng gano'n o Mm. ni-lead po nila doon sa gano'ng, direksyon, baka naman masabihan siya nung kabilang panig na Oo. tinutulungan yung nagtatanong. So, Mm. usually po, they really restrain themselves from doing so unless and until such time po na talagang hirap na po yung abogado na magtanong at Oo. talagang hindi matukoy po dahil sa mga objections din. So sometimes doon na po papasok yung presiding officer para medyo i-nudge ng konti kung Oo. saan talaga patungo. Opo, sige. Kasi nga po noon ding panahon po ng impeachment ni CJ Corona, kung inyo pong napanood o nabasa, Opo. that time po kasi meron tayong Miriam Defensor Santiago, no? Kaya pag may inihaharap na testigo, kinaklaro ho muna kaagad. Para saan ba yan? Ano ba ang expertise niyan? Mm. Kapag lumagpas na doon, tumatayo siya at sinasabi na hindi nakasama sa kanyang ano yan, competence. Agad nang tumatayo para sabihin na sandali lang sa papunta. Oo, nang sa Mm. ganun po, hindi masyadong mahaba, hindi masyado pong, alam niyo ho yun, masakit sa batok, pero yun nga, para mayroong control doon sa diskusyon po during the trial. Ano po? Mm-mm. Tama ka dyan, Sir Ted. Pero naalala mo rin that Senator Judge Miriam Defensor Santiago at that time also received flack kasi parang tinutulungan niya daw yung depensa sa dapat ang depensa daw nagpupunto ng mga ganon. So, Mm. of course, it's a matter of ano po talaga, no? Kaya yung sinasabi ko, may a matter of restraint talaga kasi nga Mm. bilang hukom po, the Mm. mere image of impropriety, yun yung kailangan nilang i-avoid po na magkaroon Mm. or a mere image of bias and prejudice. They have to avoid that para Oo. po hindi ma-question kung ano man Mm. yung desisyon ng korte as a whole. Opo, naunawaan natin kung gaano kahirap ho tumulay dito sa ilambreng ito, ano ho? Kasi nga Tama po. dalawang panig ito na, well, kanya-kanya nga po, no, nakampihan. Anyway, Kaya so, Sir Ted, ang mm. kailangan talaga dyan is yung mga abogado masigasig po sila, talagang nakikinig sila kasi nga it's really up to them. The court is a passive member of Mm. the proceedings. Dapat ang active po talaga yung mga parties. Alright. Well, attorney, may sinasabi kayo na may listahan na nga po ng mga testigo, tapos may isa pang testigo, may binanggit kayong mga pangalan, may isa pang testigo. Yun ho ba, wala pang pangalan? Yun ba yung surprise witness? Meron po silang mga reserve witnesses, no. Ang maalala ko po na wala pa pong mga pangalan, yung isa po diyan yung psychiatrist po. Wala pa po silang in-identify na name of the psychiatrist. So, ang purpose po daw noon doon ay to prove yung matter po nung yung mental state po o yung Mm. propensity nung respondent into saying those things. Parang siya po ang sasagot bakit nasabi yon, Mm. bakit ganyan siya magsalita. So yun yata po yung isa sa mga, in a way, surprise po kasi hindi Opo. nasabi yung pangalan ng testigo na yon. May tinanong ano po, during the last trial day, yung prosecution, na may ihaharap kayo na witness na umano'y kinontrata ng Vice Presidente doon sa kanya statement nga na may kinontak na ako. O, alam niyo na yon, no? Sinabi po ng prosecution, si Attorney Ligutan, na yes, meron. So, doon ba sa listahan ng mga witnesses, yun ba yun? Yung isa sa mga walang pangalan na sinasabing kinontrata? At pagkatapos po sumagot ni Attorney Ligutan nung time na yon, no, I think it was a query from one of the senator Mm. judges. Mhm. Tiningnan po namin yung pre-trial order at pre-trial brief at wala naman po kaming nakita. Ang Mhm. rinig po namin talaga doon ay hindi yung tao na yon na kinontrata ang ipipresenta nila, kundi yung tao na nakakaalam ng Mhm. identity nung kinontrata pong yon. So Ay, hindi po namin ma-determine doon okay. sa purpose sa pre-trial brief po kung sino po yon. So I think
I think the parties should also be able to say the identity of the person. Ina-assume lang po namin na baka isa sa mga NBI personnel po ang magkapagsabi po nun. Baka ganun po yung balak ng prosecution. Of course, ayaw natin pangunahan, pero base lang po sa mga submissions nila, of course, we can already conclude na baka one of those witnesses that they listed, the 11 witnesses doon sa Article 4, ang makakapagsabi ng pangalan na yon. So ilang araw po ibinibigay sa prosecution or the defense to reveal ang identity po nitong kanilang mga surprise witness bago po mag-trial? 5 days po ang sinabi ng presiding officer na dapat ibigay na po yung identity of the witnesses na hindi po nakapangalan sa pre-trial order. Para po may enough time po yung other party na to file or to do whatever po. 5 days po including weekend po yan. Tama po yun. Opo. Yun ho bang si Director Matibag na isama ulit sa listahan? Kasama po talaga si NBI Director Matibag sa listahan ng mga witnesses po ng prosecution. So sa kabuuan po, ilan talaga ang nasa listahan ng prosecution na may pangalan at yung pong surprise, wala pang pangalan? Hindi ko po maalala. No? Ang naalala ko lang talaga na walang pangalan yung sa psychiatrist po. But I think may reserve po sila aside from the psychiatrist. Parang 2 or 3 po yata yung nakareserba na walang pangalan. If my memory serves me right po. Okay. So sir, dito po ngayon sa pag-testify ni Binibining Zuleika Lopez bilang hostile witness po ito, di po ba? Wala pa pong deklarasyon ng Wala korte pa. na gano'n. Opo, dahil according po sa rules of court natin, no, a witness can only be classified o declared hostile kapag may motion po yung kung sinong party po na magpapadeklara ng hostile. Kasi po pag sinabi pong hostile, Sir Ted, papasok na po dyan yung 2 benefits na doon sa presenting party nung witness na yon. One, pwede nga na pong tanungin ng leading questions na parang answerable by yes or no lang po na leading questions. Pangalawa po, pwede nga na pong i-impeach yung witness na yon. So kapag wala pong declaration na hostile po yung witness na yon, hindi niya po maa-avail yung 2 benefits or privileges na yon. So in this case po, it is the prosecution that will have to declare na hostile witness nila si Binibining Zuleika Lopez? That is their discretion po. Baka po, pag nakaupo na po, doon po sila magpadeklara ng hostile, pwede rin naman pong before. So, hintayin na lang po natin kung ano yung magiging strategy po ng prosecution with regard to this witness. Pero sa ngayon po kasi, ang ating presumption, hostile witness siya kasi siya ang Chief of Staff ng Vice Presidente na gusto po namang tanggalin sa pwesto ng prosecution. No? Tama ka po dyan, pero the court po kasi cannot motu proprio consider her hostile kung wala pong motion po under the rules of court. So Alright. medyo formal po ang kailangan talaga kahit na medyo alam na natin na she is still the Chief of Staff of the Vice President. Sige, so kung sakasakali po, no, kailan ho ba nakatakdang sumalang si Binibining Lopez? On Monday? Pinapatawag po siya on 13 and 14. Okay. So, pero ang nakaschedule po talaga na iuupo sa Lunes ay yung naudlot po na iupo nung Wednesday na si NBI Regional Director Lotok po. Alright. So pag So, malamang Tuesday po natin siya pwedeng madinig si Opo. Attorney Zuleika So Lopez. para lang po sa pagkaklaro ho sa mga nakikinig sa atin, maintindihan po natin to ng lubos. So sa pagsisimula po ng pagpapakilala ng prosecution kay Attorney Lopez, dapat doon pa lang agad sasabihin na kanilang dinideklarang hostile witness, kung ganyan man po, and then ang purpose ng kanya pong testimonya. Base po sa rules natin, yes po, ganun po yung mangyayari dyan. Okay, and then ang benefit na binabanggit po ni attorney ay maaari na po ngayon ang abogado ng prosecution ay magtanong ng leading questions dito po kay Binibining Zuleika Lopez. Ano po? Tama po. At saka po yung pag-i-impeach po ng kanyang credibility at nung testimonya niya po. Kasi usually po, the one
presenting witness, yung testigo, hindi niya po pwedeng i-impeach dahil sarili niya pong testigo yun eh. Tapos siya nagpatawag doon eh. So hindi niya po pwedeng i-impeach kasi bakit niya pinatawag kung i-impeach niya rin? So, pero pag nadeklara po ang isang witness na hostile, pwede niya na pong gawin yun. So maaari magtanong po, hindi na bale. Yung prosecution nga, pinapayagan po magtanong ng leading questions and then maaari ho nilang mismo kumbaga po ay pulaan, no? Yung testigong yun sa kanya pong yung kanya pong involvement sa usapin po ng kasong ito kasi nga siya hostile witness na pwede pong makatulong sa pagpapalakas po ng kaso laban sa respondent. Ganun po yung attorney. Opo, no? Tama po kayo. Tama po kayo. Opo, sige. So, attorney, nag-usap-usap na ho ba ang ating mga kagalang-galang ng mga hukom kung paano po mas mabilis ang proseso at maging siguro para din makatipid tayo sa gastusin? I think the senator judges po medyo na rin po sila, nagsabihan sila informally sa isa't isa po, pati sa presiding officer. They already relayed their sentiments po regarding the process. Of course, naintindihan naman nila na yung both parties kailangan pagdaanan yung mga formalities of the law. Pero siguro po moving forward, malalaman naman po natin yung action ng presiding officer na siguro he will nudge the parties more sa pag-stipulate po na lang doon sa mga several facts na to be presented po. Kunwari po pag mga Xerox copy po, etc., baka isa pong ginagawa ng mga hukom sa ordinaryong korte, tatanungin po yung both parties, baka gusto niyo mag-stipulate na lang dito sa witness na to. Kung mag-identify lang naman siya, stipulate na lang natin yung kanyang credentials or yung kanyang i-identify, sabihin na lang natin na okay, sige, ganito na lang. So pag pumayag po yung both parties, then matatanggalan po ng konti yung oras ng pagtatanong para po isa-isahin, kung sa chain of custody po, etc. At saka dun sa authentication ng document, kung original ba siya o photocopy. So doon po pwedeng magkaroon ng konting pagpapabilis na mga bagay-bagay. Opo, at saka po yung pagtutukoy siguro direkta, no? Para maiwasan ang napakarami pong wala sa lugar na mga objection. Ano po, di ba? Opo. Sige. Attorney, salamat na marami sa uulitin po. Kami po'y lagi natututo at nakakaroon po ng tamang impormasyon sa nangyayari pong napakalaking hamon sa ating demokrasya nitong impeachment trial na ito. Salamat po, Attorney. Maraming salamat po sa inyo, Sir Ted at DJ Chacha. Thank you. Attorney, ang ating po spokesperson nga ng impeachment court, Attorney Reginald Tonggol. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.